Sa pagtatapos ng National Arts Month ngayong Pebrero, kumustahin natin ang estado ng ating mga alagad ng sining. Maginhawa ba ang kanilang kabuhayan? Narito ang report ni Ian Cruz. 3 dekada ng katuwang ni Romeo Lee ang mga canvas niya at pintura. 3 dekada ng paglikha para sa kanya. Ito na ang kahulugan ng buhay, ngunit kulang para matawag na hanap buhay. May kakilala akong ganun eh. Natulungan niya yung mga magulang niya eh. Nakapatayo na akong kabili ng lupain dahil sa art, nakapagawa akong ano-ano, nakabili ng kotse, ganun-ganun. Pero ako wala pa rin, hanggang ngayon wala pa rin ako. Di raw siya mahilig sa mga gallery, kaya pahirapan pa rin ang magbenta ng kanyang mga ipinipinta. Hindi kami nangangarap na kumita ng pera tulad mga ibang artist dyan na gumagawa for money. Tila pinangangatawanan na nga niya ang katagang starving artist. Ang tangi niyang yaman, ang kanyang pangalan, at ang tangi may pamamana, ang kanyang mga likha. Bagay na hindi sigurado para sa 36 na taong gulang na si Balboa, isang full-time na pintor. Minsan nagsasideline, minsan nga construction pa eh. Nag-aalo pa ng semento. Basta kumita lang ng pambiling materyales. Hindi naman pa naman ganong kakilala ko. Ang importante, may ilabas mo yung pyesa mo. Mahirap mang sabihin, ngunit tila napupunta lang sa wala ang kanyang mga ipinundar. Medyo nakakaawa, pero nadadaan na lang sa pagpipinta. Yun na parang, doon na kami nagiging masaya. Kung papasok sa commercial industry, nasa 18,000 piso ang karaniwang buwan ng sweldo. Kabilang narito ang sinasabing papalaguraw na industriya ng digital at graphic arts. Pinakamababa sa buong mundo at sa datos sa National Statistics Office sa buong industriya ng arts, entertainment at recreation. Ang mga nasa creative arts pa rin ang may pinakamababang kinikita. Kadalas ay wala raw kasing alam ang mga artist sa pagninegosyo. Dito sa kandungan ng sining, layo ng Art Association of the Philippines o AAP na iangat ang estado ng mga artist sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng espasyo para sa kanilang mga obra. Kapag nabenta, buong-buong makukuha ng artist ang kita. Ang konsepto ng starving artist, nais na raw sana nilang mabura. Kaya hinihikayat din nila ang ibang artist na sumideline sa iba. Kailangan ding kumain ng mga pintor, may pamilya rin yan. Hindi naman namin pwedeng ipakain ng pintura sa mga anak namin. Kaya dapat din namin kumita. Struggling pa rin ako. Pero okay lang. Sa loob-loob ko naman, niloko niyo lang sarili niyo eh. Isang makalumang pag-iisip kung ang tatanungin ay ang batang iskultor na si Leroy New. Sa edad ng 27, kinumisyon na siya para gumawa ng mga installation art. Nakakapagbayad ng mga trabahador at may sapat na pera para bumuo ng iba pang obra. Well, we struggle, but we don't necessarily have to be poor. I don't sit and wait and find opportunities. I've always looked for the opportunity to work. May mali raw kasi sa paniwalang ang mga nahihirapan ang mga tunay na artist habang peke at nadidiktahan ang mga nakakaluwag. Sa isang guerrilla show tulad nito, nakita ang laya ng kanyang sining. Malapit sa tulay na kinabitan niya ng kanyang installation art, nagsilabasan at nagsayaw sa kalsada ang 4 na di makamundong nilalang bilang bahagi ng kanyang palabas. Anything that's worth having is not easy. I really want to do work. There's nothing that I find more joy in than to design something or than to create something. Ang sining, pagbalibalik-tarin mo man, sa huli, isa pa ring trabaho at nasa pintor na ang desisyon kung siya'y kikita ng pera o magpapagutom. Ian Cruz, GMA News.